See them come, the wealthy and the lowly, the old men and the children, all the weary and the blind. See them bow together at your table, receiving you, Lord Jesus, in the bread and wine. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. See them come from every tribe and nation, a multitude unnumbered, wearing white around the throne. Hear them shout, all glory and all power, salvation, praise and honor be to Christ alone. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. As sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. Lord, every heart may come and find its home in you. In you. Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong pagpagsubaybay nining atong programa sa Hope Channel CPUC. O nining kagabihon atong pagatun-an ang usa ka talandugon nga mga suhito may tungod sa kaminyoon. This is entitled Critical Issues Confronting Families. So ato kining tun-an ug atong pangayoon ang tabang sa Ginoo mahitungod nini nga kita makahibalo sa mga kahimtangon niya nga atong pagasagubangon. These are issues that needs our thinking, our analysis, and also our attention. Okay? As husband and wives, as children, especially katong
nag-contemplate na nga magminyo. So paminaw og maayo. Okay, so study pa nato ni sugdan atong idong atong mga ulos pag-ampo. Dios nga balanong magkagagahom sa tanan, lamdagi kami Ginoo. O balan nga espiritu magkapatig babaw ka kanamo sa among pagtuon karon nga amo kining masayran ug may baluan sa unahan ug unsa nga among pagapadulngan. Salamat sa mga leksyon, salamat sa imong higayon nga imong gihatag kanamo. Hatagi kami Ginoo sa pagsabot niini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, makausap pa maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Amo kamong gipasalamatan sa inyong dakong gugma sa pagkugi gayud sa pagpaminaw nining atong programa. O nining kagabhion, kung doon na mo'y mga pangutana, mga ikasuggest o unsabay, gusto ba mo o tambag o kanini ang mga marriage counseling, pwede mo hatag og message sa ato ang Facebook or mo contact mo sa ako ang number. So take this number, ay na mo kalimot, 0917-6288-042. Pero doon ay usa ka numero nga akong gihiklin, mahitungon lang yun niini. Kini nga number, 0917-770-1158. So, kini nga numero, pwede ka mo hatag og message. Kung ikaw nanginahanglan og tabang, tambag, doon na naipipila nga mi hatag og text sa ako ang number. Nangutana, Pastor, please help me. I have a problem. O migawa sa iyang problema nga ang iyahang bana aduna nailain. So, these are very sad news. Na kasagara nagkinahanglan kini og tambag pag pahupay og unsay may mga buhaton nga mobalik pa ang imong bana diha nimo. Well, these are situations and shapes of marriages nga usahay nga atong kaminyoon masapsapan og makuhaan og kapikas. It's not easy. Okay, atong natun-an nga ang kaminyoon nga nagyud nagkalisod na. So, it takes a lot of effort, pero walay imposible alang sa Ginoo. When the Holy Spirit is there, doon na siya isaad ang Ginoo nga He will turn back the love of the Father towards their children and even to their spouse. Okay? So, doon na tayo pipila ka mga issues nga hisgutan karon nining kagabhion. And then, this is very educational. Atong una nga major nga issue, mao kining ginganlan nato atong attitude towards marriage. Sa may mong hunahuna as kaminyoon, duwa-duwa lang? O tingali ang uban, nagminyo kay gusto mo gawas sa problema sa pamilya, pero wa ka kay balo nga naghimo kag imong kaugalingong problema. Ano na sa uban nga magminyo og sayo, tungod kay mo maghimo na og iyahang kinaugalingon. Napoy uban nagminyo tungod kay napugos. Kaniadto makahinomdom ko sa among mga silingan nga diin gagmay pa mi. Basta pamanlayan na bata pa kaayo. Dili gyud kabalibad sa ilang ginikanan. Ang uban mangayo dayon og bugay, mangayo og duri. Nga musita ang amahan nga mo niyang bugti sa iyang anak. So, mura og lain-lain ang mga backgrounds nga ilang panghuna-huna may tungod sa kaminyoon. Unsa may imong huna-huna diha nganong magminyo man ka? Unsa may God's ideal sa kaminyoon, ha? To multiply? O, magminyo ka para manganak, makakita ka sa imong liwat? Mao ba na kana lang? Well, dako kayo mga issues mga kaigsunan ug ato gyud tun-an og maayo. Kay base ng atong hunahuna sa kaminyoon duwa-duwa lang. O tungod ba kay mitukar na ang atong gana nga gusto na kitang magminyo sa lawas nun nga panginahanglan. What is your attitude? Unsa ba og pulan o iuli? So kini nga mga panghuna-huna dako kaayo. Posible mo ni siya nag root
Ano magminyo man ka. So tingali, ang edad nimo insakto na, kay trabaho, unya, may na ka, nagkasinabot na kag maayo sa imuhang sweetheart, then that's a time to go. Pero pastilan, magminyo ka ng parihas bitaw, unya, walay trabaho. Ang kaminyoon, sama ni siya sa duha ka tawo nga nagdalag putos. Manang doon ako ikasugilo nini mga kaigsunan. Hatag ninyo na yung story. Doon ay nanawag sa kuang, Pastor, kanang ikaw may mukasal na ako, Pastor. Ikaw okay? Why problema? O niya, kumusta man ang imuhang bana? Unsa may trabaho, ana? Isa, habal-habal, driver. Inko, uy, maayo di ay, kay may pagkaparis, kay maestrago ka. Siya diya, Pastor, uy, unsa may putos, unsa may trabaho, sa pamilaing trabaho sa imuhang bana. Isa, mangumprag baka, Pastor. Uy, kapitalista di ay na. Siya, gawas pag na, Pastor. Dako kalubian. Aw, makabuhi gid na nimo. Kay siya maestraman. So, I'm talking mga kaigsunan, o kung sa'y package nga dala sa imong pamanhonon. Atong putos. Sa iyang gidala, ang iyang profession is yan engineer, unsa ba? Trabaho niya. Dili lang kay kana ra gyud, pero dili nato ma-disregard nga bisag habal-habal driver ang iyang bana, pero na di ay lain pa nga trabaho. Well, what I am talking is, nakita sa usa ka babae, gawas nga nagkasinabtanay na sila, nagkahinigugmaay sila, iyang nakita nga, he is secure with this man. So ako nakita nga sila doon na naipipila ka buhok mga anak, nga nagmalipayon ang ilahang kaminyon. So doon na tayo daghang mga rason nga no magminyo. Basin magminyo kay pang plane ticket, o magminyo og foreigner kay para pang visa. Nya nag-abot dito sa gawas, biyaan, mangitag laing bana. Well, that is our attitude. Unsa itong mga panguna-una, nagkalain-lain, ako kay balo, unsa imong una-una diha. What are your ideals? Unsa may imong mga handom, simong kinabuhi, nga mao ni akong mahimong bana, mao ni akong mahimong asawa. Kinahanglan Adventista gyud, parehas mig tinuhuan, sumala sa gingon sa Biblia. Pero kung gusto kang mudawat sa ikatulo nga ring, kanang yan ilag suffering, kana imo nang pagpili. So let's be careful on what is our philosophy before getting married. Okay? So basig na minyo ka kay napikot. Gitiunan kag shotgun. Abi na ako ning shotgun marriage ug dili ni tinuod. Na ako'y roommate, di lang ka na ako isulti kinsay nga kay nang uban siguro ninyo makailag yun. Na ako'y roommate dito sa Mountain View College. Natingal na ko kay nawa man siya. After 1 month, nabalik. Akong giingnan, di sa makagikan. Siya blas. Muni na itabo na ako. Gi-invite ko og kana na ang kuan ba ng party sa restaurant. Tinan pag-abot na ako dito, pagpangao na mo. Dinha na may marriage contract. Gihikya diya sa lamisa. Unya gidulitan ko. Sige, pirmahin na. Kay kining imong uyab nga imong gipabuntisan, madaot ni trabaho. So kinahanglan imo ning pakaslan. Bahalag di ka mo kang basta nanay papilis. Dili siya ma-out sa trabaho basta kay imo ning pirmahan. Wa siya nahimo. Atubangan at gunpoint. Ko tinuod gid ning shotgun marriage. So yang gipirmahan, wuris-wurisan niya siyang pirma ang marriage contract. Pag human nilag pangaon, sakay sa sakyanan, lupad siya sa Davao, pauli sa ila. Pa naka-realize siya after 1 month, hinguli siya. Huwag natingal na kung ibalik man ka. Siya, I learned to accept. Akong dawaton nga, nakasala ko, nakapabuntis ko niya, ako siyang pakaslan. O ako siyang ipunan, kaya nahumanam silang kasal. At gunpoint. So, usahay, namin nyo, napugos. Pero tingali, napugos tungod sa rason. Apan kini, posible nga mahitabo. Apan, these are very weak foundation of marriage. Si Ellen G. White nagaingon, long observation, short ang engagement. And how short is short? The spirit of prophecy is telling us when you engage somebody, it must not go beyond 90
days. Kay matod pa ni Sister White sa Adventist Home, abot na niya ang mga panahon, kung dugay na kayo na engage, mauna-una na hinoon, na di na hinoon makasal sa simbahan. And this is a reminder to our parents o sa ato ang mga anak. If you are contemplating for marriage, don't go beyond 90 days. Long observation, short ang engagement. The long the observation is their sweetheart relationship, their companionship, their acquaintance with each other. So, it will become the foundation of their marriage. Magminyo sila, kay hinog na, mature na sila, dili kay mga bata pa. Doon na sila yung mga trabaho, they can live by their own, they can fly by themselves. O gunya, they mature na gyud hasta ang ilang panghuna-huna. Well, tingali ang uban nato, nangaminyo o wako kay bawa o gunsay hinungdan. Well, at least, that is the main foundation, some issues that we can confront. Okay, the next issue is the rule conflict. Unsa may imong rule? As a father, karon daghan na kayog rule. Ginganlan nila ina, tay. Ina o tatay. Naapoy tatay nga nagiging nanay. So, magsadaptan na itanini. Kung mawad ang trabaho ang bana, so ang asawa mo na say magtatay nga ang inahan, ang amahan, mo na say nagnanay. So, taking care of the family. O tingali ang imong role dito, unsa man? Ako'y commander. Oy, kakuyaw. Ato nang mahibaw-an niya as we go along with our studies. We will explain one by one this rule conflict. Hilabi na gayod sa communication. O unsaon nila pagpakigistorya, unsa nga estilo sa ilahang pagka-parents. Okay? Then, the next critical issues is finance. The financial issue. Ang atuang paninapi. Lisod kayo kay matod pa sa mga pinulungan sa gawas nga ang unahon Ginoo, segundo kwarta. Pero usahay mauna ang kwarta na ulahin na ang Ginoo. Financial. Okay na ng finance ug naidaghan. Nang igo-igo. Pero masobra, mamalit ng lain or ang delikado kanang wa gyud. Doon ay ginaingon nga the more you spend, the more you enjoy. Yes, that's true. You will not enjoy unless you spend. So nagkinahanglan gayod og kwarta. Financial pressure. Basig dako pa ang bayronon kaysa atong income. So wives as cashier o mooy naggunit sa budget ato gining matngunan og maayo. Kay basin bayaon niya kung inagkatapusan sa semana ang gitan-aw nato dili na ang nahabilin. Gitan-aw nato ang listahan og pila pay nahabilin nga atong bayronon. Okay? Then the next issue, sexual revolution. Anong appeal maning sexual? So there are rules nang uban sad miyon sila dili naman na love, lust. Daghang na matikdan ako niini nga mga managtiayon nga mo reklamo ang asawa. Siya, pastor, naunsa naman na akong bana, uy, badlo nga, pastor. Ingko, nga naman day, unsa man day problema niini? Siya, grabe kahigal, pastor, uy. Kanya, nagkatawa na lang ko. Ako siyang giingnan, sige lang kay nagkatiguang anak, wala naman sadna. So sa pagkakaroon, okay ra na sexual revolution within the married circle. Purang kakuyaw aning sexual revolution o hasta sa uban, di makontento o usa. Daghan. So delikado ni. Okay? So dili lang kay sex with the same, ato ang opposite sex, ang kakuyaw kong ang sex nga the same sex. Sabtan siguro ko ninyo niini nga makighilawa sa susama. Doon na usa ka doktor nga biduol nako. Siya, pastor, paita aning dad-antag lalaki sud sa balay. Ha? Imong bana nagdalag lalaki? Unsa man di ay?
unang nakasabot ko. Kaya ngiyahad ang bana, duhay duwa. Duwa sa babae o duwa sa lalaki. This is what we call sexual revolution. Nagidadaan siya laki silang balay, tuluman kaanda na ang iyang balay, nagbuwag sila. Siya to as third floor, ang iyahang bana na sa ground floor. Kay magdag lalaki, di siya kakita, bahala na mo diha. So, luoy kaayo ang sitwasyon sa ilahang kaminyoon. These are very conflicting. Hinoon, pulos man sila doktor, pulos sila dunay kwarta. Una nga nakaingon sad ko, unya, unsa may imong huna-huna mahitungod ni ana. Siya nga, I learned to live by it. Nagkinabuhi na lang siya, ang iyang focus ngadto sa iyahang anak. So, nindot sad siya treatment sa iyahang kaugalingon. So, we are not exempted with all of this. Matud pa sa uban, way makapanggarantiya ni ana, walay makapang usara kunoy Jose nga gihisgot sa Biblia. But husbands, wives, you can be a Joseph. Remember that. The next issue that confront families is parenting inadequacy. Kibalo ba mo kung say tatay, unsay nanay? Ha? Samtang nagtuol mi diri o sa councils on diets and foods o sa child training, unsay ipakaon sa bata, unsaon pagdisiplina ang bata. Ambot o kinsay nagminyo nga nakahibalo na daan o unsaon pag-atiman og bata. Maybe by observation, kung daghan mo pamilya sa inyong balay, nakakita ka sa imong inahan o giunsa pag-atiman ang imuhang igsuon nga imong naobserbanan, that is how to take care of or being a parent. O tingali lang imong nakitaan o ikaw rigid usa anak, so wala kay naobserbaran nga lain nga imong ika-interact sulod sa pamilya. Kay ikaw ra man gyud ang giatiman. So usahay dunay mga magminyo nga wala taw kay balo kung sa may akong parenting role o unsa man ko kanang asawa ra ko sa katri. Ang ilang una-una ang asawa para ra sa katri. Uy, napay daghang rule sa mother, rule sa father in raising their children. Sa ato nang maligsan unya sa ato ang pagtuon magian tana. Then another confronting, managko ang atong anak, dealing with juvenile delinquent children. Namagay panahon nga ang atong mga anak badlungon, na panahon nga atong mga anak mura gusto na og mo declare og early independence. Nga atong mga anak gusto nang maglain, gusto nang mag-iya, di na maminaw tambag, magkinabuhi lang ila, mabuhi na sa silang kagalingon. These are juvenile delinquent children. May lang kung mga professional na dagko na, apan makaanak kagagmay pa niya, badlungon na sa kalye. Mga bata pa, daghan na kay patik. O niya, muapil na ni anang mga problema sa kalye. Musuro, musugod na og gamit og drugs. Mag-smoking na. So this is now a big problem. So, imo ba nang nahibaluan how to deal with juvenile delinquent children? Usa niya ni mga kaigsunan kung mutambong mo sa atong mga home and family seminars na ginakandak sa mga probinsya, sa mga lugar, kini siya mga kaigsunan ato ning gidiscuss how to deal with this kind of kids. Labi na kung makapangutana ta di sa man kanaliwat oy. Ay wala siya kahibalo nga niya daing bana perting badlungon na kaniadto bag ulang nabutan. Well, it is carried on by genetics and by the environment o sa atong academic status. Kasagara sa mga kabus nga wa gid intawi ikakaya mungadto gid aning mga problema hari sa kalye. Kapito, family violence. Mismo sulod sa pamilya na ay manghod nga magpakamaguwang, dunay maguwang nga mag-abuso sa mga manghod, na ay mga manghod makigsinumbagay sa maguwang. So, this is family violence. Bisag membro na sa pamilya, bisag mga dagko na, nangaminyo na, hala, maglalis, mag-away, mag-abot, di, magkasinabot. So, munim hitabo. May lang kung ang papagmamag magsinumbagay. Ang kakuya o ang anak makisigumagay sa iyang amahan. O niya, ang anak nga babae musukol na sa iyang mama. So, these are family violence nga posible o nangapanghitabo nga makita gid nato kini sa ato ang
palibot karon. Then the next one is remarriage and blended family. Ang akong amahan, doon na siya una nga asawa, ug niya ang akong mama wala kahibalo. Nilangyaw siya diri sa Lapu-Lapu kay taga Asturias man siya. O nagkita silang mama. O mo ni ang istorya ni mama. Pag human sa ilang kasal, miingon ang akong amahan, Ning, muuli ta sa Asturias kay na ako'y kwaon. Mukuyog ka. So si mama yung taon kay bago silang minyo, miingon dayon nga, sige, mukuyog ko. So wa kay balo nga akong inahan og unsa iyang kwaon didto sa Asturias. Og sa ilang pag-abot dito natingala siya kay ang gikuha day ni Papa ang iyang duha ka buok o tulo ka buok anak sa una niyang asawa nga naanay laing bana. Una nakaingon si Mama, pastilan agido. Naibalo pa lang ko di gyud ko musugot nimo. Pero maingon si Papa, wala man ako na siya pakasli. Wa man mi anak magkasal. So, doon na siya kagawasan nga mangita og lain. So, muna mga kaigsunan, kami na nga tao mi sa usa ka blended nga family. Nga nanagko mi, nga doon na ako'y mga igsuon, half brother and half sisters. Nga dugay ko kahibalo. Nag grade 4 na ko, ay ako kahibalo nga kana dayang akong mga maguwang nga tulo ka buok. Lain din na silang inahan. So sometimes, in the remarriage issue, na ay daghang mga problema. Mag-ipon ang mga anak, ang problema og di makasinabtanay. Doon ay dako kayo nga issue. So, willing to understand, may lang kung kugihan kayo ang ato ang breadwinner, kay wala gyud mo claim, wala gyud magreklamo kay makakaon raman. Okay? So, these are remarriage and blended families. Ang kanang maminyog permiro, maminyog ikaduha, ug niya, ug na estilo pa ni sa divorce, to ditoy first wife nga divorce, na second wife divorce, na napoy third wife divorce, pulos ni sila dunay mga anak o saray amahan, so dako kayo ang issue. Tingali kini dili kay ni daghan sa Christian countries sa Pilipinas kay usa ra man gyud mahadlok man ta mo remarriage nga natay previous marriage kay wa man tay divorce dinhi. Apan mga kaigsunan, sa uban nga mga countries, sa usa ka balay, allowed ang usa ka bana nga maminyo og tulo katulo. So doon na siya tulo ka asawa. And then, dako kayo nga issue. Well, for a Christian, munang ingon nga, dili kay ni nato issue, but this is an issue, especially kung magminyo gyud pag-usap. Okay? We call that blended families. Then, ang ikasiyam, chain dysfunction. Sa maning chain dysfunctions? Makita na nato nga daghanang badlongon. Tuan na nagpabadlong na sad, tuan na sad nagpabadlong na sad. Tuan na nabuntisan ang usa, tuwa po isa nakapabuntis, ang isa nagdana og an sa balay, o ang usa nagadik-adik na nga atong mga anak, ang uban ni tuan na lokatono na sa prisuhan, tuan na nadakpan, tuan na bunalan, agoy. Mga kaigsunan, di ni basta-basta. Mahitabo jud kini nga mga dysfunctions kay niya pa ta nagkinabuhi sa dili hingpit nga kalibutan, full of sin. Og unya ang natong makita halos buhat sa sala. Og di ta magtuon og unsay tinarong, di gyud ta kamao. Siguro maghuna-huna sad ta nga sama atong usa nako ka amigo nga di lang ko magbantay kung sa iyang relihiyon. So, how many wives do you have? So, I have only one. So, very selfish, very selfish. Kung anong selfish man? Yung sa me, I have 3. Very generous. Mo na ilang panghuna-huna. Apan, mga kaigsunan kung nakahibaw tag-on sa God's ideals, nga babae ra gyud og lalaki og usa solely for one. So mo na plano sa Ginoo. Okay, so the last issue we call this teenager
rebellion. Kabas, siguro nakaibaluta sa prodigal son, nga story sa Bible. Rebellion tong yang gihimo. Buhi pa ang iyang amahan, nangayo na siya siyang bahin. So, gitugtan rasad. Kay very gracious ang amahan. Well, kini siya kato dinagko na gyud to. Kay katunga na goy gikuha sa katigayunan kay bilang anak. Apan mga kaigsunan kining atong mga batan-on nga mo rebelde na, di na maminaw sa nang orasa mo uli itong balay, mo uli hubog. Mga guho na lang ta. Nakinomdom ko sa usa ka amahan nga diin ang iyahang anak singer sa nightclub. Inagtalikod sa iyang anak nga mungadto na sa kahilayan sa kalibutan ang amahan nagampo. O inaguli niadtong maong bata gikan sa maong kahilayan nakita niya ang iyang amahan nga nagsige ra gihapog ampo. Ay ha na lang mutindog o mauli na ang iyang anak. He was always in constant prayer. Kay nakita niya ang iyang anak nga tuwa na gayod sa kahilayan sa kalibutan. Apan sa dinha nga namatay kining maong amahan, nakahinumdom ang maong batanon. Mibalik siya sa pag-alagad, nangayo siya pasaylo sa iyang amahan, diha sa iyang lungon. Nangayo siya pasaylo, nga sa iyahang gibuhat, dako kaayo og damage sa iyahang amahan. Kay nagsige na lag-ampo, naluya na lang, sig pangamuyo sa Ginoo. Well, those are stories, mga kaigsunan, nga nahigugma gayud ang amahan. Kaya di gid siya gusto. He is always interceding in behalf sa iyang anak. Well, kita usab mga kaigsunan, with all these issues, we need the guidance of the Holy Spirit. Nga diin kita makamangno, matudluan, ug unsaon nato niini nga unsay maayo natong buhaton. Then the last one is permissive reality. Mutugot na lang. Wa naman tayo mahimo. Ha? Ang imong anak lalaki, muduol ng dalaga, ato na mupuyo sa inyo, saon, ito naman lang ni, pauli day. Ha? Kundi nga lang na ito permissive, musugot na lang tao, saan mo naman lang ginitinood, mo lang ni. Which is detrimental, kada kong delikado. So, ako'y kulbaan ini mga kaigsuonan, apa natong tunan og maayo. Unsa kaha, unsa man ang atong pangayong mga pagabuhaton. Okay? So dunay mga tambag niini nga gikan sa balaan kasulatan. Kini siya mga tentasyon nga moabot o apan dunay mga tambal alang niini. Okay. Una, atong ginganlan og atong gisgutan dito kaning rule as a father. Nang maminyo ta, himo kang amahan. Mayo kang padre de pamilya. So, you're a responsible father, a responsible husband. Okay? So, atong bantayan nga sa dinha nga ikaw na, naamahan na ka, naminyo ka na, siradui ang imong hunahuna. On that first night after your wedding, isilyuhi imong hunahuna nga minyo ka na. Kalimti na tong ubang mga guwapang dalaga kay di na to mahimong maimo. You are solely dedicated for your wife. Okay? So, there are crises when it comes to father. Fathering crisis. Nga daghan nga mga mahan, they're too busy to be with their families. Tinood ni. Pero naapoy uban, busy kayo sa ilang work, nga wala na sila panahon sa ilang mga pamilya. Many do not know how to father because they lack model. Kung sila nagkat-on, labi na nang nagdagko sa mga lolo. Na yung lolo, nadakaan ni mo, tiguang na imong lolo, niya nagdagko ka to si imong lolo, wa ka kay bawag, unsa di ay father. Kay si lolo, taatanan, unsay pangayo ni mo, naatanan. So, wag gikakay mo, og unsa gyud na siya. Okay? Then the next one is, they are present but not available.
Very busy. Naara sa balay, apan wa maghatag og higayon. Panahon. Ngadto sa mga anak, they are not even talking. Abot dito, nanatanan din na, wa na ipangumusta. Kumusta man ka, imong pagtuon, imong pag-eskwela. Unsa man si mama nimo dire, inday, imong gitabangan dire. So those are rules of being a father that is constantly giving instructions to their children. And then the other one is grow in personality, grow spiritually. Nga ikaw, amahan, bilang the spiritual father, mo gayud mag-lead sa worship. Ang maghatag og mga instruction during worship time, nga ang mga anak, maumol sila because you are a good father. Unsa may importansya gyud kayo? Importance of a father. Muni nga natag parenting rule nga major issues nga atong hisgutan. Okay? Ang amahan mo imo influence sa iyang anak, that is giving initial awareness of self-identity. Kung lalaki ang imong anak, iduulit na sa iyang amahan. Karon magdako na siya nga doon na siya kamao siya maglinaki. Dili kay adto kanunay sa inahan hantod inagkadako kanang maong bata lalaki pero ang young ways unsa man binabay. So mga yung tanga, uy, unsa ni imong anak oy bayote. Well, it's because of their awareness of their identity. Mao ni karon nga nay daghan hilabi na kung sige tagkaon anang naay daghang mga hormones atong mga anak managkong tutoy. Una mingon sila, gamay ra man untang laki oy. Yan unsa man ning uban nga nangabayot naman. Tungod na sa mga hormonal changes nga resulta ni siya sa diet sa bata o sa iyang environment. Okay. So, lack of fathering sa father's rule, nga mao'y major gyud nga issue, kini siya ang resulta niini when it comes to social problems, high dropout rate from high school. Daghan kayong mga hulog, di na mo palig eskwela, tungod kay kuwang sila sa fathering. Why nagwa sila gikahadlokan sa balay, sila'y commander, wa sa diyang ginikanan, gilawgan ra kwarta ang mga anak. Well, ang may tabo sunod nga problema, maminyo og sayo. Early marriage. The third is having children outside wedlock. Mino sa ginikanan, way pagtagad sa ginikanan, so magsila magtatay-tatay o magnanay-nanay hantod mabuntisan o mao nang mapaangkan or makapaangkan. Ang sunod nini kay mga bata pa man ni sila, then the result would be separation. High rate in divorce. Kung maminyo siya nga mga bata pa kayo na sila mga responsibilidad, then motaas usab ang crime. Basin og mopalit ra na dito sa tindahan og pusil og manulis og dili makatulis, mapulisan o mapusilan. So motaas ang crime situation. So aduna pa mga beneficial result. Kung maayo kay ka nga pagka-father, may kay ka nga maatiman sa imong mga anak, dunay mga benefits niini nga mo epekto sa imong mga anak. Una, increase intellectual ability. Kung bright ka nga amahan, naghatag kag instruction kanunay ang imong sang mga anak, mga bright sab. Ug unya, the children will receive a better generational background. Nakita niya nga ang iyang kaagi very rich in relationship. Pinangga kay ko, secure ko, no dili man gyud tanan mahasulod niini apan ang rason niini numero 1, it's because they are born well disciplined, well provided. Kay dili man sila mga anak nga naminyo og sadyo ang mga ginikanan. Then the third, positive modeling. Nindot kay sila model, more positive attitude towards people around them. So kanang mga bata nga secure kay sila sa ilang pamilya, peaceful kay na sila, nagawas nila sa community, they are also very peaceful and they are asset to the community. Dili sila mga badlungon, kay di man sad sila badlungon sulod sa ilang balay. When a father physically touches his son is a healthy way, there seems to be healing. Agbayan nimo imong anak, imong sultian, imong pakigkaubanan, imong i-treat siya, dako kayo na nga physical or healthy relationship sa imuhang anak.
Father, do not discourage your children. Muna ang tambag ni Sister White sa Ministry of Healing, page 391 to 392. Fathers, do not discourage your children. Combine affection with authority, kindness and sympathy with firm restraint. Give some of your leisure hours to your children. Become acquainted with them. Associate with them in the work and in their sports. Win their confidence. Cultivate friendship with them, especially with your sons. And this way, you will be a strong influence for good. Kini mga tambag ngadto sa mga amahan. Win the confidence of your children. Okay. So, let's proceed to the next issue. Sometimes mga kaigsunan, maglisod ta pakig-istorya sa itong mga anak. Labi na og isog kayo ta itong mga anak, inagduol na to. Wa na. Manibat na na. Well, communication, it is a process of sharing both verbally and non-verbally in a way that you can both accept and understand what you are saying. Sometimes we are easily misunderstood by our children. Labi na mangayo na og Levi's. Mangayo na mga magkaulitaw na, mga nag-Adidas. So, og di nato ma-communicate ug maayo ang atong mga anak. Manang usahay madunggan ako ng mga bata at tugat-tugag panganak ug taghan niya di ka surprise sa unsay panginahanglanon. So, pati na kayong paminawon. Unya nga amahan mingon na sad, sige lang dong, kabaw sa ko nimo ug ikaw na po'y magminyo. Mahabot man gina kay we will repeat the same cycle. But the point here is a father sometimes be misunderstood. Nga wala siya masabti sa iyahang mga anak. So, kinahanglan gyud nato nga di ta maka-miscommunicate that will lead to abuse. Ayuhon gyud nato kay atong pag-igistorya ni. Okay? So, communication consists of words, the tone of your voice, og unya atong body language. Sa magkaigsunan nindot nga atong intention, pero ang atong tono suko man. Kaya ang tono suko. Ha? O gunya ang atong lawas, makita na nato daan og unsa ang ilahang language. So, these are issues nga gikinahanglan nato. Okay? So, this is one seminar issue about communication. Pero, mga kaigsunan, ato lang hubit-hubiton ang ginganlan o ginagmay nga importante kayo. Deadly style of in communication. Unsa man ning mga deadly style? Commander-in-chief. Buhatan ni ha? Kung di ka mabuhatan ni piti. See? Commander kayo. Doon na gingnan nga nobody wants to take a command but rather a request. Daghan yung mga tao nga di ganahan kanang mandaran sila. Pero nindot kayo, mamalihog ka. Apan kung ang imong style, didli kayo, Commander-in-Chief. So manang Commander-in-Chief, and then sunod, know it all. Oh, nakahibahan ako, anak. Muni bantayan na to. Bisag, nagainom daw manggog ko ba nga, nagpalit tag sakyanan. Pagpalit na mong sakyanan, doon ay usa dito nga, di siya pwedeng mangutang. Giingnan sa taga tindahan nga, sir, kana na ang di ra baga pwedeng mangutang, sir, kay 65 naman imong edad. Sa ako ning kasan ko na lang ni. Naamday kay kwarta daghan, sir. Sige. Kasi ato siya cashier dito, pila man 1.4 million. 800 ka ng kwarta oy. Ang iya ding gusto nga utangan para ma-save pa to niya yang kwarta, madugay-dugay niyang bayad. Pero sa dinha mga kaigsunan nga gihatag na ang yawi, ay na lang ko ninyo. Ay na lang ko ninyo, sir, i-demo sa nato, sir, kay lahin na ba ning mga sakyanan na, sir? Kay nanarab ni mga bagong feature. Ay na kinahanglan. Taghan na kay kog sakyanan dong. Kana tiguang lang ko ning daan ni sakyanan. So, laktoro na tong istorya mga kaigsunan, pag humanyag bayad, nakuha niya ang resibo, pahuwaton lang nako ang LTO, kanong sa namuhuman, so iyang gidriban. Wala abtig to nga sa oras, na nawag kadtong maong tao, nga
nakapalit og sakyanan. Nanawag, sir, ngano na maligya mo mong sakyanan nga guba man eh. Sa sir, brand new na sir. Di gid na guba. Siya ngano sa problema dai sir. Isa usab ninyo sakyanan di man mo atras. Pulos man ni abante. Siya sir, di ba giingnan ka namo nga ato sang idimo. Pero wa gyud ka nagpadimo sir ba. Diretso ra gyud kag drive. Nya karon hitabo ron nga na di na noong kakamao mo pa atras ana. Siya sana sauna ko dong kampiyada na ko atras. Abante ra gyud gyapon. Siya mo na sir. Kay wa manggog ka maminaw na mo sa among dimo. Nga kanang atras iduot nimo una ang kambyada ay ha nimo iatras. So mo atras na sir. Siya sige tudloy ko ninyo dire. So gingadto sa mga ahente dito sa Kulon kay wa na siya ka parking og tarong. Kay di man siya ka mao mo atras. Say mga kaigsunan kining attitude of knowing it all. Kabalo ko ana eh. No. Those are considered as deadly weapon. Og lain nga deadly style of communication mao kining ginganlan og the judge. Imo nang hukman makapasar pay amahong. Hukman na daan nimo ang imong anak. Kana sila di katapos di na kahuman. So kini nga mga kain sa communication nga wa pa gani nagsigi paning-kaning kamot gihukman na ng daan ilan nang natanaw nga failure. Well, that is a wrong concept of communication. Ngayon nga kita ginikanan ato tang ituboy atong mga anak atong dasigon makainomdom ko sa akong amahan. Kami ingon og adadong way na dato sa eskwela. Wa gyapon magminyo ra gyapon. Pero sa akong huna-huna mas maayo mo eskwela. So naka-eskwela gyud ko bisan nag-working student. Pero wa gyud ko naminaw. Apan di ko kabasol niya kay grade 4 man siya kaniadto. Apan kita karon nakinahanglan og edukasyon. We need to support, we need not to judge our children and use it as a tool. Tungod kay dili ta gusto ato na lang hukman. Or a critic, sige lang pangitag sayop, sige lang pangita panaway. Nindot maning naay critics nga makita na to nga makita nilang sayop. Those are assets of building sa tuang sa corporation or sa church nga makita na to ning mga tao nga dali ra gyud kakitag sayop. See? Pero baya kung ato ning deal criticism in a positive way. Di ay nakita din nimo nga kini nani, so sige ako ning ayuhon sa sunod. So there is a room for improvement. So usahay kaning critic panalangin sa ni. Pero kung ang mga tao o ang usa ka amahan magsige nilag panaway, magsige nilag tan-aw og sayop, so there is no room for improvement. Okay? So the other one is the console. Consoler, hapo-hapon lang ka. Okay ra ni dong, okay ra ni day. Makaya ra ni nimo. Kini dako gyud kay na nga problema. Kay usahay bisag sayop hapo-hapon na lang ta mo ninganlan og bandaging. Well, sa field of counseling, may naman lang kuno ning hapo-hap kay sa iduot ka. Nga makita ang imong dako gyud nga sayop. Well, we need to lay down ang nakanindot ato gyung ipaila og unsay insakto, unsay sayop, dili lang kay atong hapo-hapon lang kay nahadlok ta basin mangluod. Isultian ayohon lang sa pagsulti. Okay, so these are deadly weapons. Aduna sa ginganlan mga kaigsunan og the red roadblocks to communication process. Unsa man ini ang ginganlag gunpowder words? Grabe manulti mura magbomba. Sakita So, usasab commanding words. Order. Kuyaw kaayo. O usahay nakaminos. Putting down. Muni mga words nga atong bantayan nga basin baya kung sa atong pakig-istorya sakit ra kay sa ilang paminaw, and then murag nagmandar rata nila ato ra silang gipakaminos, and then the other one is sarcasm. Mamuana. So that is sarcastic. Ato ning bantayan kay dili gid ni maayo. Madugay ang uban ani dili na gyud
nan lang mo tingog. Kay mora gihapon, mamatay mahimo ani, may pa maghilom na lang. So, those are roadblocks. Di na ganahan makig-istorya, kay ngano, wa pa gani ka nakahuman og istorya, sarcastic na. And then the other one is threatening. Threat is the poorest way of motivation. Hindi ko kalimot ni ini. Nga kini mong hulgaon ang tao, ay nata. Musukol gali na nakuyaw. Moingon, sige, sumakao na lang. So, threat. Sige, di ni mo ni trabahoon, di takatagaan. Muhila kayong tao ng bata. Kaya di turoy niya mahuman ang trabaho. So, di siya mahatagan. So, these are threats. Nga atong bantayan. Instead of giving an award, giving the threat. So, muningan lang, roadblocks to communication. The other one is labeling. Calling names. Kining mga tawhana, mo ni mga badlungon. Kining grupuha, mga kuani, mo ni, mga kiat gini. Labeling. Kani maldito ni. Mga kaigsunan, remember that only God can change the mind. Wala di ka kahibalo nga ato nakita kaniya to mga bugoy karon. Pagka mga buutan naman ini. See? They have improved, they have changed. Pero kung atong gamitan og label, unang usahay calling names, dili gyud maayo. Hinaut mga kaigsunan, nga nining kagabion, daghan kitag natun-an. So, kining ubos nyo nga alagad, si Pastor Blasi, mag-ingon mayang gabi kaniyong tanan, and I'm inviting you for the prayer. O Diyos nga balan, makagawam sa tanan, daghang salamat sa imong pulong, kapinomdom ka namo sa belang kasulatan, to bless and to do the best for our spouse. By your grace divine, we pray. In Jesus' name. Amen. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. See them come, the wealthy and the lowly, the old men and the children, all the weary and the blind. See them bow together at your table, receiving you, Lord Jesus, in the bread and wine. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. See them come from every tribe and nation, a multitude